Sa Valenzuela City, pinalilikas na mga residente sa ilang barangay na malapit sa Tulyahan River dahil sa bantang pag-apaw ng Lamesa Dam. May news to go si Leah Manyalak. Del Castillo. Leah? Howie, nagpapatuloy pa rin ang forced evacuation na ipinatutupad sa bahagi ng A. Fernando sa Barangay Marula sa Valenzuela City at maging sa Sitio Kabatuhan sa Barangay General T. De Leon dito rin sa Valenzuela City. Kumpara kahapon ay mas mababa pa rin sa ngayon ang level ng tubig sa Tulyahan River kahit na pabugso-bugso ang buhos ng malakas na ulan. Pero dahil malapit na sa spilling level ang Lamesa Dam, nagpatupad na ng forced evacuation ang City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Valenzuela. As of 8 a.m., nasa mahigit 200 families o mahigit 800 individual na ang inilikas dito sa Valenzuela National High School. Mahigit 100 individual naman o mahigit 30 pamilya ang inilikas naman at nananatili ngayon sa Constantino High School dito pa rin sa Barangay Marulas. Kahit humupa na nga ang baha rito sa mga oras na ito, nagbahay-bahay pa rin kanina ang Valenzuela CDRRMO para hikayatin ang mga residente na lumikas na. Yung iba, Hawi, talagang nagmamatigas pa rin at ayaw umalis dahil ayaw daw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Pero sabi ng CDRRMO, hindi sila aalis doon hanggat hindi nakakaalis ang lahat ng mga residente. Nagpa-standby na rin doon ang isang fire truck at amphibious vehicle sa A. Fernando para mag-rescue sakaling tumaas na ang tubig. Sa General T. De Leon na isa rin sa tatamaan kapag umapaw ang Lamesa Dam at nagpakawala ng tubig, wala pang lumilikas sa kabila ng patuloy na panawagan ng forced evacuation. Giit na mga residente, sanay daw sila sa baha. Pero ayon nga sa CDRRMO, mananatili sila roon hanggat hindi sumasama ang mga residente. Dito, Hawi, sa Valenzuela National High School, merong mga evacuees as young as 3 weeks old, katulad nitong nakikita ninyo sa screen na si Baby Lian at natutulog sa mga oras na ito. Nananawagan po ng tulong para sa mga diaper. Ang mga baby na nananatili dito, kailangan po nila ng mga additional na diaper. Meron din po dito matatanda as old as 90 years old, katulad po ng isang lola dito po sa kwarto rin po na ito. At kailangan po ng mga kumot, mga banig na matutulugan, panglaban po sa ginawa at sa malamig na panahon. At kailangan din daw po ng mga evacuees dito ng mga personal kit, katulad po ng mga tuwalya at mga toiletries. Doon naman po sa Malabon, natatamaan din ng pag-apaw ng Lamesa Dam kung sakasakali ay mayroon ng mahigit 50 families ang inilikas sa Potrero Elementary School at sa Tanejeros Elementary School. Samantala, Rafi, nag-anunsyo na rin na walang pasok ang mga kolehiyo at universidad sa Valenzuela City bukas, araw ng Sabado. Hawi. Okay, Leah, linawin lang natin yung mga posibleng mangyari. Kung umapaw nga itong Lamesa Dam, agad bang magbabaha dyan sa mga komunidad na yan o may oras pa bago mapuno yung Tulyahan River at umapaw naman yung ilog at magbaha dyan sa mga barangay dyan sa tabi ng Tulyahan? From what we understand, Howie, kapag nag-release o nagpakawala ng tubig ang Lamesa Dam, tatapon yan doon sa Tulyahan River at saka pa lamang tataas ang tubig o babaha sa mga barangay na malapit dito sa Tulyahan River. Sa ngayon, kahit na malapit na sa spilling level ang Lamesa Dam, ay mababaw pa ang tubig sa Tulyahan River na dinadaanan dito sa Valenzuela. Kaya nga yung mga residente, talagang kampante pa silang manatili sa kanilang mga bahay. Pero sabi ng CDRRMO, oras daw na magtapon na ng tubig at sa Tulyahan River, mabilis lang daw yan, Hawi. Wala pa yatang isang oras ay tumataas na ang tubig at mabilis magbaha dyan. Kagabi nga ay tumaas na nga ang tubig doon dahil sinabayan din ng high tide noong hapon ang patuloy na buhos ng ulan, Hawi. Okay, in other words, kung umapaw na yung Lamesa Dam, isang oras na lang, matatrap na yung mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan kung hindi sila mag-evacuate. Ano? Yes, Howie, yun nga ang pinangangabahan ng mga opisyal dito sa Valenzuela at maging sa Malabon. Mabilis daw tumaas ang tubig kaya patuloy po ang panawagan nila sa mga nananatili pa rin sa mga bahay malapit sa Tulyahan. Sumunod na sa otoridad at kusa ng lumikas, Howie. Okay, nabanggit mo kanina na nagpo-force evacuation na ibig sabihin, pinipilit ng lumikas yung mga residente pero sabi mo nga may nagmamatigas. No? So,
Paki-describe lang, ano ba talagang pwedeng gawin ng mga lokal na opisyal? Pwedeng talagang hilahin o kaladkarin mismo yung mga residente para sumakay dito sa mga sasakyan para ilipat sa evacuation center. Ano bang kaibahan ng forced evacuation sa voluntary? Hindi naman sinabi, Howie, na hihilahin, no, or kakalad ka rin yung mga residente. Tinanong natin ano bang gagawin nila kung hindi talaga sasama. Sabi nila, magsistay pa rin yung kanilang mga sasakyan doon sa may mas mataas na bahagi ng mga barangay. At naniniwala, sabi naman nila, based on experience, kapag daw tumataas na yung tubig, ay kusang lumalabas na rin yung mga residente dahil syempre babahain na rin sila doon. At yung mga narinig nating mga usapan nila kanina dun sa mga nagpapa-evacuate sa kanila, sanay naman daw silang lumangoy. Pero sinasabi nga nung mga CDRRMO, kapag tumaas na yung tubig, hindi na pwede yung basta lang lalangoy. Kaya naman naghanda rin sila ng mga amphibious vehicle doon. So patuloy pa rin yung panawagan na iwanan na lang yung mga gamit at mas mahalaga naman na isalba yung kanilang buhay, Howie. Okay, kasi yung sinabi mga dahilan kung bakit ayaw umalis yung ibang residente dahil gustong bantayan yung mga gamit nila. Ibig sabihin, parang may security concern para sa mga tahanan nila, which is a valid concern naman on the part of many residents. So, ano naman yung tugon ng lokal na pamahalaan doon sa security concern na yun, na kung iwanan nga yung mga tahanan nila, yun, magkakaroon ng opportunity naman yung mga magnanakaw. Tinanong natin yun, Howie, at sabi naman ng CDRRMO, mananatili yung kanilang mga tauhan doon, pati yung mga barangay magpapatao rin para magbantay doon. Meron naman kasi nga mas mataas na bahagi yung mga barangay na yan kung saan nakapark yung mga sasakyan at pwedeng manatili yung mga rescuer at yung mga tauhan ng barangay para mag-oversee doon sa iiwanan ng mga pamilya na lumilikas. Nakita rin natin yung ibang mga bahay na kinandado nung mga lumikas na, no, ng mga residente. Yung iba naman, para mas sigurado, binibit-bit nila yung mga kagamitan nila dito sa evacuation center. May nakita tayong isang classroom na may nakalagay na TV at may nakalagay na mga electric fan na mga gamit mismo nitong mga evacuees, Howie. Okay, maraming salamat. Elia Manyalak, Del Castillo sa Valenzuela City.